Hello hearts, welcome back again to my YouTube channel. And kung napansin niyo is heart na yung itatawag ko sa inyo, or kung napansin niyo is heart na yung sinabi ko. Dati kasi is guys, so I want to change that to heart kasi yung channel na to is all about for the sensitive person like me, and more on feelings and more on human sensitivity, and yeah, more on human feelings. So that's why heart. Ayan. So I hope you like it. So again, hello hearts. Welcome back again to my YouTube channel, and this is me again, Isang. So at nga pala guys is I decided na um every upload ko is I want to talk in front of the camera, but don't expect na more on English yung sasabihin ko dito kasi sometimes it's cheesy and parang kaiba pakinggan or OA pakinggan, but it's the reality and it's my feelings and my emotions, and I want to share that with you sa lahat ng um, maybe, sa lahat ng mga naghahanap ng karamay na akala nila is sila lang yung ganito, yung ganyan. And yeah, I'm here in front of you to share everything that lahat ng mga na-experience, mga knowledge and feelings, emotions na ayan, courage na gusto kong i-share sa inyo, at sana kayo din. And I am here in my dati siyang room ng sister ko nung dito pa sila nakatira, but ito ay empty na. So, empty na 'to, kaya ginawan ko siya ng ganito background. So, sabi nga 'di ba nila, kung ano lang yung meron magtiis tayo. So, ito yung definition ng kapag maikli ang kumot, magtiis, mamaluktot. So, here. So, nakaupo lang ako dito and I am here talking in front, and then sa likod nun is may salamin para makita ko kung nakaharap pa ako sa camera. So, ang pag-uusapan natin today, hearts. Ano ba? Hearts. Ang pag-uusapan natin today is all about kung ano yung after I quit my job, kung ano yung naging buhay ko, at ano yung decision ngayon na meron ako. So, but before that, before yung topic na yan is I want to give konting ano lang, konting para maintindihan niyo lang sa mga hindi nakapanood sa mga ibang videos ko. So, ito po ay dati po ako po ay college graduate with a degree of Bachelor of Science in Hospitality Management. Wow, this is interview, so hindi po. Gusto ko lang kayo bigyan ng idea kung sino ba, saan ba ako nanggaling, and ayun. So, I am a college graduate, and dati po akong na nagtrabaho po ako bilang food attendant before sa El Nido, and then dito din sa Puerto Princesa, Palawan. Hindi ko na babanggitin kung anong hotel, but yun, naging on-call ako before, then absorb, and naging housekeeping desk coordinator, and naging cashier, and then naging assistant restaurant manager. At the same time, habang nagtatrabaho as assistant restaurant manager, ay nag-uniting ako kasi dumating na ako sa point na habang nagtatrabaho ako as assistant restaurant manager,
is hindi na ako masaya sa work ko. So, parang pumapasok na lang ako na na parang for the sake of the salary, ayun. So, hindi ako masaya. So, nagse-search ako ng bagay na saan ba talaga ako? Saan ba yung para sa akin? Ano ba yung para sa akin? So, ayun. Kasi as an assistant restaurant manager, sobrang hirap ng gawain. Halos lahat nasa iyo na. And more on hinahawakan ko is yung mga tao. So, nandoon yung mga matitigas yung ulo. So, hindi naman natin masisisi kung bakit gano'n yung ugali nila kasi depende rin sa pinanggalingan nila, sa sitwasyon nila at iba yung ugaling meron sila sa ugali natin. So, baka hindi appropriate yung the way na I talk to him or her kaya nagiging gano'n yung ugali nila or siguro dapat iba yung way of thinking ko, dapat ibagay sa kanila pero basta ang hirap. And pero kaya naman, yun. Ah, kung mahal ko yung work ko na yun, mahal ko naman yung work ko na yun kasi marami akong nakikilala, marami akong natutunan. But yun nga, dumating ako sa point na parang hindi na ako masaya sa trabaho ko. And gusto ko yung trabaho na yung parang 'pag may sasabihin ako na for them, para sa kanila, para sa company or para sa kanila yon para sa ikabubuti nila, is parang namamasama nila. So, gusto ko yung work na parang 'pag sinabi ko sa kanila is papakinggan nila, paniniwalaan nila kasi nanggaling ako doon, parang gano'n. Pero hindi mo kailangang sabihin, hindi mo puwedeng i i-push sa kanila na, "Dapat gawin mo 'to kasi para sa inyo ito." Umuulan guys, sorry. And ayun, I quit. So sabi ko, maybe siguro kapag nag-uniting or maging teacher ako baka kasi 'di ba kapag teacher ka, sa harapan ka at ikaw lang dapat yung masusunod at nakikinig sila whether they like it or not. So parang gusto ko yung gano'n. So kaya siguro, kinuha ko yung teaching. So kailangan kong isara, wait lang guys. Ayan. So umaambon kasi. So I need to open the switch. So, yun na, nandito na rin ako and nakapasa ako. Nag-resign ako guys sa, ay, sorry, hearts. Nag-resign ako, mga hearts. Parang kaiba talaga, dreamers, ano ba. I resigned to my work as an assistant restaurant manager. Um, kasi hindi ako masaya sa trabaho ko. And naghahanap ako ng um, ibang work na pwede kong gusto ko kapag nag-work ako is habang buhay ko na siyang gagawin, gano'n. Gano'n yung hinahanap ko but pag-resign ko akala ko 'pag nakapasa ka sa board examination for teachers is mabilis na lang 'yon at makakapasok ka na pero hindi pa pala. So, marami ka pang pagdadaanan kaya I realized na, "Oh my God, ang tanda ko na." Pero bakit? Do'n pumasok yung realization na, oo nga pala 'no, kaya ako naghahanap pala ako ng work na kapag na gustong-gusto kong gawin. So, nandito na ako before, eh, sa YouTube pero binura ko siya kasi, um, binura ko yung YouTube channel ko before kasi, it's a combination ng pangalan ng ex ko at saka ako. So, finally nasabi ko na rin, pati yung email address ko. So, as a respect for my as a respect to my partner right now, to my boyfriend hash slash partner. So I need to delete my
my account in my YouTube channel also. Kaya yun, kahit na alam mo yun, nung nag-start ako as a trial and error kung magwo-work ba yung ganito, yung ganyan. So, nag-give up din ako doon kasi akala ko baka kailangan siguro meron kang babayaran na platform, meron kang babayaran na something para ma-reach mo yung ganitong subscribers or views. Pero, um, nag-focus ako noon sa work ko as a cashier and assistant restaurant manager. Then, nakita ko yung views ng channel ko is tumaas ng tumaas. Yun, tumaas siya ng tumaas. Dating akala ko hindi siya papanoorin, pero nakita ko is nagkaroon ng dating 12 views, 4 views, naging 500 views. And then, yung iba naman is naging 800 views, yung iba naman is 900 plus views. So, malapit nang mag 1,000. But then, hindi ako nasayangan ako kasi nga, yun nga. Pero, mas, um, ayun nga, yung respect sa partner mo na, ayun. So, binura ko siya. Sayang, pero yun, ang kailangan. And then, here again, I'm starting a YouTube channel. And I am happy that I am back. So, at marami-rami na rin akong pwedeng i-share sa inyo. Yun. And my life now is like this. Yung um, araw-araw is nag-iisip ako or mabilis lang kasi ako na makaisip ng mga topics, mga ideas. Every time kasi na kunyari meron akong ginagawa or meron akong napapanood, meron akong nababasa, bigla na lang merong sumasagi sa isip ko na, ay, itong topic na to. So, 'di ba? So, parang meant to be talaga na kailangan kong i-share yung knowledge na to based on my experiences, knowledge, and wisdom, ganun. So, I like it so much yung ganitong nagtutok sa camera at nag-share sa inyo. And, lalo na rin kasi na introvert akong tao, yung mas comfortable ako pag gumagawa na sa sarili ko lang. Ewan ko ba. So, kahit na nag-work ako before sa hospitality industry na dapat is nakikipag-cooperate, nakikipag-communicate sa iba, pero I feel comfortable pa rin talaga sa na nagwo-work ako ng ako lang. So, I think hindi ko na talaga maaalis sa sarili ko 'yun kasi nag-try na rin naman ako, eh. So, ito talaga ako. So, nalaman ko na rin na yung YouTube is can earn money, pero hindi lang naman ako nagfo-focus do'n. Masaya ako sa ginagawa ko na kahit wala pa masyadong views, pero masaya ako na nag-share ako ng knowledge ko. Alam niyo kung bakit? Kasi baka kapag hindi ko ginawa ito, magiging regrets ko siya. Kasi nandito na ako, eh, meron naman akong phone, meron naman akong puwedeng mai-share sa inyo, pero hindi ko siya ginagawa. So, magiging regrets ko siya 'pag hindi ko siya ginawa. So, that's why I am here in front of you, talking in front of you, and hopefully samahan ninyo ako sa journey ko. And my everyday life is just like this, yung isa rin pala guys ay, isa rin pala guys okey na nga, ano ba guys na lang? Okay. Tsaka isa rin pala, sa reason kung bakit ako nag-decide na hindi na bumalik sa corporate job or sa magtrabaho sa labas. Kasi matagal ko rin pinangarap na what if, yun na nga, 'di ba may partner ako,
gusto kong mag-work ng yung parang hindi sila napapabayaan, naaasikaso pa rin sila at naaasikaso ko pa rin siya, and yung bahay hindi napapabayaan, and for the future na kunyari is magkaanak, is hindi ko iaasa sa iba yung pag-aalaga kasi hindi naman 100% is matututukan nila yung pag-aalaga kasi nga is hindi nga nila totoong anak, hindi nila kadugo. So, kung meron man is napakaswerte mo na. Kaya gusto ko is maging hands-on pagdating ng future na yun. So, and siguro, may mga videos ako na parang nai-stress ako. Siguro kasi yun yung mga dapat, yung sinasabi ng iba na dapat yun ang gawin mo. Pero hindi yun yung, hindi ka masaya doon eh. At hindi yun yung nakikita mong ikaw. So, kaya ka siguro nasi-stress. Pero, once na, um, kasi wala naman sila din pakialam sa'yo kapag sa food ba, hindi ka rin naman nila binibigyan, di ba? So, wala silang pakialam sa'yo kung ano yung mangyayari sa'yo. So, ikaw ang yung may hawak sa buhay mo. So, ikaw yung mag-decide kung ano yung mangyayari sa buhay mo at sa future mo. So, I decided na ito, piliin ko yung making content sa YouTube. YouTube kasi is very, sobrang lapit sa akin ng YouTube. Kasi before, nangyari kasi dito is, nung first time kong makita si YouTube is, naghahanap ako sa kanya ng mga information na about sa tao, sa feeling, sa sensitivity ng isang tao. Pero wala akong makita that time kasi hindi pa uso yung YouTube. Kukunti pa lang yung nakikita sa YouTube. Ayun. So, sabi ko nun is kapag nagkaroon ako ng phone is, actually hiniram ko lang yung phone na yun, yung nakita ko, first time ko nakita ang YouTube. So, sabi ko sa sunod, kapag nagkaroon ako ng cellphone is gagawa ako ng account ko at gagawa ako ng content ko dito sa YouTube. And I am here, nagkaroon na ako ng account, but then I'm starting again. Nag-start ako ulit sa um, sa journey ko dito sa YouTube. And I am happy doing that. Uh, Dati kasi is nawalan na ako ng pag-asa na maybe YouTube is not for me kasi walang nanonood. But then, yun nga, na-realize ko na nung pinabayaan ko siya ng 1 year, doon talaga nagkaroon ng maraming views. So, sinabi ko sa sarili ko, okay. Hindi pala dapat mawala ng pag-asa kasi yun nga, hinayaan ko na siya. Pero doon nag-start na dumami yung views ko. So, I realized na pwede pala. So, basta pagkatiwalaan mo lang yung yung gusto mo, yung channel mo, at huwag kang mag-focus sa views for now kasi nagse-start ka pa lang. So, mag-focus ka sa content at sa ang tawag nito, sa value na puwede mong maibigay sa mga taong nanonood sa channel mo. So, katulad na lang 'yan ng isang tao na nag-aaral ka from daycare to college, 'di ba? So, sa YouTube kasi 'yun, kailangan mo rin siyang aralin from the start, trial and error kung ano yung magwo-work and then go. So, 'yun, may experience na rin ako sa pag-you-YouTube. So, I can say na possible siya as long as paniniwalaan mo at patuloy kang magbibigay ng valuable na content sa manonood sa'yo. So, ayun. Ano pa ba yung puwede kong i-share? So, ginawa ko yung YouTube kasi gusto kong makasama yung family ko,
to my future family and also to my family, mama at papa ko. Gusto ko silang makita everytime kunyari kapag meron na akong basta ayoko man na siyang sabihin but that's my dream, yung lagi ko silang kasi marami akong time na hindi ko sila nakasama dahil yun nga, akala ko ito yung way na para mag-improve, maging successful. Finalo ko yung traditional way na yun but then I failed in that way. So that's this the I think this is the time that I need to follow myself kasi yun nga, alam kong meron merong patutunguhan as long as doing it, um, masaya ka sa ginagawa mo and yun nga, give a valuable, content to the viewers. So, ano pa ba? Ayun nga, I am introvert, so I am happy to do with it, working with me, working with myself. So, and right now, I am, okay. Nag-start din pala ako na maghanap ng work ulit sa outside habang hinihintay dapat yung demonstration for teachers next year. But I think nag-decide na ako na I want to focus on online or work from home. So that's why searching for online job right now na pwede ko siyang pagkakitaan while doing YouTube sa gusto kong mangyari, ayun. And um, while kasama ko yung, partner ko and also pagdating ng just like for example, dahil nga naghahanap ako ng online job, so gusto kong 'pag nagagawa ko na or kumita na ako doon, gusto kong, kahit anytime na gusto kong pumunta sa family ko is puwede akong pumunta sa kanila and makapagbigay ako sa kanila. But for now, I am here and wala naman silang maibibigay sa'kin, so nagsi-stay ako dito and I am happy that I have a partner na very supportive for me na naiintindihan niya yung situation ko, yung thinking ko, and yung feeling na meron ako to the point na gusto ko na lang sabihin sa kanya na iwanan niya na lang ako kasi ganito ako. But nag-stay pa rin siya, 'di ba? So, I am happy that meron akong partner na gano'n. So, ayun, this is my life right now and I hope samahan niyo ako sa journey ko. Yun, and gusto ko pala sabihin na, um, 'pag nagtatagalog kasi ako everytime kasi sobrang 'di ba sensitive minsan ng mga sinasabi ko, yung mga words ko, gano'n. So, I want to translate that in English pero mas nai-elaborate ko siya kapag Tagalog ako kahit na minsan, cheesy or minsan, parang OA pero mas, na-e-explain ko siya ng, maayos kumpara sa i-translate ko siya ng English minsan is parang nawawala yung emotion, yung feelings, yung gano'n. Yung sensitivity, yung gusto kong ipaabot sa inyo. So, maybe gagawin ko siya ng, sa mga videos ko ng mga Taglish, ganyan. So, para lang maintindihan ninyo. Ayun, siguro yun na lang muna ngayon sa video na 'to kasi sobrang tingin ko mahaba na yung mga sinabi ko. Ayan, so, ba-bye.